Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po, good morning. Yan po, batiin po natin yung ating mga katabi na Happy Lord's Day. Yan, ngitian nyo po ngitian nyo po. Nung nakaraang linggo po ay pinag-usapan at pinag-aralan po natin ang ating katayuan pagdating kay Kristo o pagdating po kay, kay Jesus. At paumanin po, medyo meron lang po kung sipon at ubo. Pero tuloy po ang ating pong ang pagpapahayag po ng salita ng Panginoon. Nung nakaraang linggo po, pinag-aralan po natin our standing in Christ. At matatandaan po natin that we have this hope. Meron po tayong pag-asa na nakanino po? Thank you po, Tito Danny. Napakalakas po ng inyong boses. Rinig na rinig. Na kay Kristo po. Meron po tayong kayamanan na nakanino po? Na kay Kristo. At meron po tayong kapangyarihan na nakanino po? Na kay Kristo din po. So we have the hope of our calling, the great inheritance, and the great power that is working within us. At yun ay nakamit lang po natin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Only in Christ or in Christ alone. Ngayon naman po ay pag-usapan po natin ang topic po na ito, yung topic po na there is none or there's none like Jesus. Ephesians chapter 1 verse 20 to 23. Sabi po ni Pastor Mark kanina ay patapos na po yung chapter 1. Alam nyo po, ano na po ba ngayon? April 13. Tama po ba? April 13 po ngayon, kakatapos na po natin ang first chapter ng Ephesians. May 5 pa po na chapter. At wag po kayong mag-alala. Ang estilo po kasi ni Pablo sa pagsusulat ng epistles or ng letter sa mga churches, una po ang gagawin niya, magbibigay po muna siya ng teachings or sa doctrines. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, and then pagdating po ng mga chapter 4 hanggang chapter 6, ibibigay niya ngayon sa atin yung practical application. So hindi po puro teaching lang, hindi rin puro application lang. So, dapat balance po yan. Kasi may mga nagsasabi po, dapat application lang tayo kung ano yung sinasabi ng Bible. Pero mali yung doctrine, mali yung teaching. Meron naman po, tama yung doctrine, tama yung teaching, pero hindi ina-apply. So, parehas po mali yun. Dapat, meron po tayong tinatawag na right doctrine, right application, and then right emotion. Ayan. At dito po sa, alam niyo po yung kantang, medyo matagal na pong kantang to, baka mahalata po yung mga edad ng mga kasama po natin dito. Alam niyo po yung kanta na There is None Like You? Sino po nakakalam? There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Napakagandang kanta mo. Kinanta ko po. Sabi po doon, I can search for eternity long and find that there is none like you. Ayun po yung description ng kanta patungkol po kay Jesus. We can search for anyone else or anything else, but we will never find anyone like Jesus, mga kapatid. Sabi po dito, may picture po dyan. Ilalabas po ni Sister Ana yung picture habang nag-multitask po siya. Ayan po. Sino po sa atin yung meron pong kilalang tao dyan sa picture? Ayan. Sino po sa atin? Naglagay po ako ng ilang mga pictures at may tanong po ako sa bawat isa. Sino po dito yung nakakilala ng isa, dalawa, tatlo, lahat yan kilala? Si Albert Einstein. Okay, Winston Churchill. Sino po ito? Sa mga... si Mark. Hindi po si Kuya Mark, ha? O si Pastor Mark. Mark Zuckerberg. Si Martin Luther King Jr. Sige. Ito po, sino po nakakilala dito? Talagang inano ko po yan eh. Ayan yung pinili kong picture. Yan po si Billy Graham.
Papaliwanag ko po kung bakit ko po siya nilagay dyan. Hindi lang po yan para i-test po kayo. Alam niyo po, sabi po ng Life Magazine, if you know Life Magazine, sabi po nila, these are one of the 100 people that change the world. Sila po ay sina Albert Einstein, isang scientist or specifically isang physicist at known for his theory of relativity. And then, makikita po natin, si Martin Luther King, siya po isa po siyang activist or human rights advocate, lalo na po sa mga, kung alam po natin ngayon yung tinatawag na Black Lives Matter, All Lives Matter, mga ganyan-ganyan po. Pero during his time ay talagang prevalent yung tinatawag po na racism. And then here, we see Winston Churchill. Si Winston Churchill po ay isang Prime Minister during the World War II sa Great Britain. And then we go here, mga kapatid, sino po nakakilala sa inyo kay Billy Graham? Nakakalungkot po, wala masyadong nakakilala kay Billy Graham. Si Billy Graham po ay isang evangelist at isang preacher, isang pastor, na marami pong mga crusade na pinagspikan, na kung saan ay shinare niya yung gospel or yung mabuting balita at libo-libo na mga tao ang tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan po ng taong ito, si Billy Graham. And then we go here, mga kapatid, yung mga bago ngayon that really changed the world in the form of technology, walang iba kundi si Steve Jobs. Ito po, si Steve Jobs. May hawak ng iPhone. Or Apple Company, founder of the Apple Company. At siya po ay, yung mga products niya po, like iPhone, yung Apple na tablet, mga ganyan. Sino po dito may mga di ba? May mga products ng Apple. Ang founder po niyan ay si Steve Jobs. And ang isa sa mga proponent ng social media ngayon ay si Mark Zuckerberg, ang founder po ng Facebook. Sino po ditong walang Facebook? Halos lahat po tayo dito may Facebook, di ba? So, these people, lahat po sila, one way or another, they change the world. Hindi ko po yan sinabi, ha? Hindi po ako nagpumili lang ng mga may mga resources talaga na ibinigay or meron din talagang inilagay yung Life Magazine kung bakit sila yung mga napili na 100 people that change the world. And in the history of the world, mga kapatid, marami pong nabuhay at namatay. Ilang bilyon po ba tayo ngayon? Sino pong nakakaalam kung ilang bilyon ang tao sa mundo? Almost 8 billion? Tama po ba? Makikita po natin, many people ay nabuhay, they have lived a life, at sila po ay namatay. At tayo rin po, mga kapatid, mamamatay. Tama po ba? Ang di sasangayon. But, mga kapatid, konti lang daw po yung mga taong nagmarka sa istorya ng buong mundo. Konti lang po, mga kapatid. At sila po yung mga taong iyan. Yung mga tao pong inilagay ko dyan ay yung mga taong sinasabi pong nagmarka sa history ng humanity. Pero, wala na pong higit pa. Listen to this, mga kapatid. Wala na pong higit pa sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. He was no ordinary man. Ang pangalan pong Jesus. Yung kanina po, they changed the world one way or another, but Jesus changed our eternity. He changed our status. Kung yung mga tao pong ito, they changed the world somehow for the better, hindi ko na lang po sinama yung iba that changed the world for the worst. Pero ang ating Panginoong Hesus, He changed humankind or mankind
for eternity, mga kapatid. Alam niyo po, mahilig po ako sa statistics. Wala po akong mahanap na statistics. May tanong po kasi ako eh. Ang tanong ko po, sino si Jesus? Kaya lang, general question, sino si Jesus? Wala po akong mahanap na statistics sa Pilipinas. Lagi po lumalabas mga sa Amerika. So, sabi ko, wala talagang mahanap. So, ang gamitin na lang natin ngayon is yung sa Amerika. Dahil mostly naman ay marami pa rin naman mga Christians doon. Sabi po dito sa statistics na to, tinanong po yung mga tao noong 2014 to 2015 ang tanong, sino si Jesus? Ano paniniwala mo kay Jesus? At ang sagot po nila, I believe Jesus was tatlong mga umusbong na sagot. Una po, that Jesus was or is God, or Jesus is only a religious or spiritual leader. At yung iba, hindi po sila sure. So, yan po yung tanong. At nakita po nila doon sa statistics or sa survey po na yun, na yung statistics po ay 56% ng mga tao sa Amerika, they still believe that Jesus is God. At yung iba po, at yung 26% naman, naniniwala na si Jesus ay tao lang at siya ay isang religious leader lang. At yung iba naman po ay hindi sure. Pero ang nakakabahala po dito, mga kapatid, ay parami ng parami sa younger generations, sa millennials, sa Gen Z, sa mga susunod pang generations. Parami po ng parami ang naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos, kundi tao lang. Paano po kung may magtanong sa atin sa labas, nag-survey, sino si Jesus? Ano ang paniniwala mo kay Jesus? Ano pong isasagot po natin? Siyempre, sasagot po natin, siya ay Diyos. Paano po pag tinanong ulit, paano mo nasabing siya ay Diyos? May maisasagot po ba tayo? Can we defend our faith? Kaya po tayo may mga ganitong pag-aaral, hindi lang parang feel good lang sa ating mga tenga. Ano kayang, yung pag iniisip po natin, pumunta tayo ng church, yung parang may makukuha lang po tayo sa preaching na para sa atin. Hindi po, mga kapatid. The most important thing ay maunawaan po natin kung ano yung sinasabi ng Bible patungkol kay Jesus. Dahil one way or another, mga kapatid, pag lumabas po tayo dito, may magtatanong, sino si Jesus? Hindi po sino si Jesus sa buhay mo, ha? Kasi testimony mo yon. Pero sino si Jesus? At alam po ba natin yung ating isasagot? Sabi nga po, there is none like Jesus. Why? Because number one, mga kapatid, Jesus is seated at the right hand of God. Babasahin ko po ulit yung binasa kanina ni Brother Robert. Ang dakilang kapangyarihang ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagpupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Ito po yung posisyon ng Mesaya. Ang posisyon ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, sabi sa mga awit, 110 verse 1, sabi po ito ni David, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo, mga kaaway mo. Tignan niyo pong maigi. Sinabi po ni David, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon. Sa ibang salin, sinabi ng Diyos sa aking Diyos. Or sa iba pa pong salin, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. So kung iisipin po natin, may ibang Panginoon si David kaysa kay Yahweh. Tama po ba? Tignan nyo maigi yung pagkakakonstruct ng verse. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon. Sino po itong Panginoon ni David? Punta po tayo sa Mateo, chapter 22. Buksan niyo po inyong mga Biblia. Hindi ko po yan ilagay dyan para makita po natin. Mateo, chapter 22, verse 41 to 45. Ganito po.
Kaharap po ni Jesus yung mga Pariseyo. At tinanong ni Jesus yung mga Pariseyo. Sabi ni Jesus, ano ang pagkakakilala nyo tungkol sa Kristo? Remember yung tanong ko po sa inyo kanina? Sino si Jesus? Sabi naman dito ni Jesus, ano ang pagkakakilala nyo kay Kristo? Sinubok niya po yung mga Pariseyo. Kanino siyang anak? Ayun po yung tanong ni Jesus sa mga Pariseyo. Kasi, ang tingin ng mga Pariseyo, sila po yung matatalino pagdating sa kasulatan. So, ang sagot po nila, verse 42, kanino daw po? Kay David po. Sagot nila. Verse 43, anong sabi ni Jesus? Kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon noong pinapatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Verse 44, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kung ganun mga kapatid, sino po yung Panginoon na tinutukoy po ni David? Si Jesus. Marami pong mga Pariseyo, kine-question po yung otoridad ng Mesaya. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Binalik niya po, pinaliwanag niya po sa mga Pariseyo sa pamamagitan po ng Bible. Maging si Jesus, naniniwala sa sola scriptura. Sa tota scriptura di ba? Scripture alone. Pag may tanong, ang sagot, galing sa scripture, hindi galing po sa sariling kaisipan. Sabi po in 45, hindi pa po tayo tapos. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paano masasabing anak ni David ang Kristo? Though, anak po ni David, technically, and sa kanyang humanity, ang downline po ng generation ni Jesus, kung i-trace back natin, kahit kay Joseph o kay Mary, galing po lahat kay David. Pero yung sinasabi po dito ay yung eternal position ng Panginoon, yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang pagiging Mesaya. Sabi dito, ngayon kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ng Kristo? Isa man sa kanila ay walang nakasagot at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. So ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus, ang panlaban niya po sa mga tanong ay ang banal na kasulatan. Wala na pong iba. So ano po yung kapangyarihan po ng Messiah? The power of the Messiah. Ang sabi po dito, He is seated at the right hand of God. Pag tinignan po natin yung word na kanang kamay, ano pong nasa isip po natin? Diba, kunyari, sa trabaho, sa kumpanya, o kanang kamay ako ni boss. Ano pong sa tingin nyo yung kapangyarihan ng kanang kamay? Mas mataas ba kaysa sa boss? Pantay ba sila o mas mababa? Sagot po kayo. Pangilan? Pangalawa lang. Thank you sa sumagot. Sa atin po, ang pagtingin po natin, when we say right hand, kanang kamay, ay pangalawa lamang. Pero sa scripture, ang sabi po dito, right hand means he is of equal position, honor, power, and authority with God. Bakit po natin nasabi yan? Punta po tayo sa John chapter 1, verse 1 to 5. Marami po akong babanggitin ng mga verse po ngayon. Huwag po sana kayong mahilo-hilo, mahelo-helo. Dahil ito po ay mga supporting verses. Sabi po dito, kaya buklatin po natin yung ating mga Bible. Ayan. Sabi po dito sa John chapter 1, verse 1 to 5, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay ang ating Panginoong Hesus. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At kung titignan po natin in John chapter 1, verse 14, tignan nyo po naging tao ang salita and the word became flesh at nanirahan sa piling namin and dwelt among us.
Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob at ng katotohanan. And we beheld His glory. Mga kapatid, ang kapangyarihan po at posisyon ng ating Panginoong Hesus ay hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Bago pa man po siya nagsakatawang tao, mga kapatid, siya po ay kasama na ng ating Panginoon, ng Diyos Ama doon sa langit. Kaya naman hindi po pwedeng questionin ni naman yung kanyang kapangyarihan o posisyon. O hindi rin pwedeng sabihin natin, walang lugar po sa loob ng iglesia yung pagtingin po sa kapangyarihan at posisyon ni Jesus bilang mas mababa sa Diyos Ama. If we have a lesser view of Jesus in His power, being, and authority, we have a wrong gospel at all. And there's no salvation at all. Bumaba lang ng konti yung pagtingin mo kay Jesus. Natural po mga kapatid dahil siya po ay Diyos. Dapat po nating maintindihan na hindi lamang po siya tagapagligtas. Siya rin po ay Panginoon. Hindi lang po ng ating buhay, kundi Panginoon ng sangnilikha. Siya po ay Diyos. Kaya yung mga, wala pong salvation, ito po, sorry for the word, pero sasabihin ko po, wala pong salvation yung mga taong mali o mababa yung pagtingin sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Wala pong kaligtasan yung mga taong ang tingin lang kay Jesus ay isang pari o itinaas lang ng Panginoon, wala pong kaligtasan doon. Ang tanging kaligtasan lamang po ay doon sa Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Kaya dapat po nating baguhin at itama yung pagtingin po natin kay Jesus. Dahil kung tama po yung pagtingin natin kay Jesus, tama rin po yung magiging pamumuhay po natin. Ano pong sabi sa Filipos 2:5-11? Simulan po natin sa verse 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, si Jesus po, He has the nature of God. Sabi po dito, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ito po yung pagsasakatawang tao niya. Sa alip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao, yung incarnation po. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. The challenge for us, mga kapatid, is who is really in charge of our lives? Sino po ba yung in charge sa ating mga buhay, mga kapatid? Sinong Kristo po yung in charge? Yung Kristong tama yung pagtingin po natin? O yung lesser view po ng Christ sa atin? Madalas, ganito po nangyayari sa atin eh. Para po tayong naglalakbay at may sarili po tayong sasakyan. Sa una, si Lord yung pinag-drive natin. Sige Lord, drive ka dyan ha. Dito lang ako sa gilid mo Lord. Drive ka lang dyan Lord. Pero kapag may makita tayo, uy, ang ganda dito Lord. Stop over muna tayo. Pagkatapos, tayo na po yung magdadrive. Minsan ganun po eh. Minsan, ang ginagawa natin, Lord, ako naman muna magdadrive ha. Dito ka muna sa passenger side, Lord. Ako naman yung magdadrive. Baka napapagod ka na eh. Minsan ganun po tayo eh. Hindi po natin pinapahawak yung manibela ng buhay po natin fully and totally kay Lord. Ano pong nangyayari? Mas nahihirapan po tayo. Bakit? Hindi po natin alam yung daan eh. Si Lord, alam niya yung daan. Alam niya kung saan may malubak. Alam niya kung saan may humps. Amen po ba? Ang problema po natin, hindi po natin alam. Alam po ba natin yung mga darating na pagsubok sa atin on the next day,
next month, next year, hindi po natin alam, di ba? Pero hindi naman po ibig sabihin nun na hindi na natin madadaanan yon. Ang maganda po doon, madaanan man natin yon, ang may hawak na manibela ng buhay natin ay ang ating Panginoong Hesus. Amen po? Kaya po tayo nahihirapan kasi tayo pa rin po yung in charge sa ating mga buhay. Tayo pa rin po yung in charge sa ating mga desisyon. Hindi po natin pinagpipray yung mga nagiging desisyon po natin. Kaya tandaan po natin na yung kapangyarihan at posisyon ng ating Panginoong Hesus ay hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Nabanggit ko po kanina yung salitang name o pangalan. Sabi po dito, number 2, Jesus is the name above every other name. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay. Sabi po sa Acts 4:12, His name is far above every other name. Tingnan niyo po For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sa Tagalog po, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. At ang konteksto po nito, Acts chapter 3, may pinagaling po na lumpo si Peter at si John. May pinagaling po sila na lumpo at sinabi po ni Peter, ang ganda po ng pagkasabi niya, wala akong ginto, pilak, silver, or gold, and gold have I none, but in the name of Jesus Christ, rise up and walk. At nakalakad nga po yung lumpo. Yung iba po dito, alam po yung kwento. Nakalakad po yung lumpo. Siya ay tuwan-tuwa. At pagkatapos po ay nag-preach ng message si Peter. Pagkatapos po nun, nakita po ng mga Pariseyo, Acts chapter 4. They were greatly disturbed, sabi ng Bible. Talagang baka nainis pa po sila o kung ano pa po yung naramdaman po nila. So, ang ginawa po nila, inaresto po nila si Peter at si John. Inaresto po nila, kinulong po nila. At na-curious po sila. Acts chapter 4 verse 7. Sabi po dito, by what power or what name did you do this? Ulitin ko po. By what power or what name did you do this? Mahalaga po sa kanila yun. Kasi name speaks for power. Mahalaga po sa kanila yung pangalan. Sa Tagalog po, tignan po natin sa Tagalog kung ano po yung pagkakasabi. Sabi po dito, Gawa 4:7, pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Grabe po yung tanong, di ba? Sa kaninong pangalan nyo ginagawa ito? At ano pong sabi nila in Acts chapter 4, verse 9 to 10, hindi po pinalampas ni Pedro. Ito po maganda kay Pedro. Merong evangelistic mindset. Maging yung Pariseyo, in-evangelize niya po. Shinare niya po yung gospel. Kahit mga kaaway niya, shinare niya po yung gospel. Tingnan niyo po Gawa chapter 4, verse 9 to 10. Tingnan po natin. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat. Siguro hindi lamang po yung Pariseyo po yung nandun, baka may mga iba pa nakikinig. At ng buong Israel, na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Imagine niyo po, na-recall pa ni Peter yung ginawa ng mga Pariseyo kay Jesus. Pero ano pong gusto kong sabihin sa inyo? May kahalagahan po yung pangalan. Yung name. Alam niyo po, 11 years ago yata, 12 years ago, nabalita po ito yung, alam niyo po yung Pascual siblings. Meet the Pascual siblings. Sino pong nakabalita rin dito? Baka ako lang Kasi naalala ko po ito yung sabi ko may mga unique na pangalan Tapos naalala ko po yung balitang ito dati. Ito pong Pascual siblings, meron po silang unique
na name na pinangalan sa kanila ng mga magulang po nila. Sila ay ito pong lalaki ito, si Macaroni 85, si Spaghetti 88, at ang kanilang parang pinsan na si Sincerely Yours 98. Unique po yung name di ba? So, nung in-interview po sila, tinanong, bakit daw ganun yung pangalan, bakit yung pangalan ay sa pagkain or sa unconventional things. Sincerely Yours. Kaya po Sincerely Yours 98 dahil siya daw po yung last na parang bunso na or parang siya yung last na baby. Nanggaling daw po ito sa kanilang family naming traditions. Okay, may tradition daw po sila na maglagay ng mga unusual or unique terms sa pangalan ng kanilang mga anak. At ito pong si Macaroni 85, Hindi, kaya ayun pa talaga yung name niya eh. Nagkaroon po siya ng anak. Nabalita rin po ito eh. Kung nabalitaan niyo po. Ang pangalan po ng anak niya ay si HTML. Si Hypertext Markup Language. So, they further showcase yung kanila pong unique naming style. Wala po tayo magagawa. Ganun po yung po nila eh. Tradition po nila eh. So, hindi ko na po tinanong kung ano pong ibig sabihin nun. Baka paborito nung tatay yung macaroni during that time. O kaya, nung naglilihi yung nanay, ay yung pinaglilihan, yung macaroni. So, nakita po natin that here we have unique names. Diba? Sino po may mga ganyang pangalan? Alam niyo po, nung nag-search pa ako ng mga pangalan, may pangalan po alam niyo po mga Pinoy talaga eh, matatalino eh. May pangalan po na consonant lang. May pangalan po na hindi mo maintindihan. But they have their parang, yung mga parents po, pag tinatanong sila, may special meaning or parang may special symbol sa kanila. Yung mga bagay na yun. Kaya nila ginawang ipangalan sa kanila mga anak. So, hindi po natin maiaalis sa kanila po yun. But, ano pong gusto kong i-emphasize, mga kapatid? What's with the name? Bakit tayo may pangalan? Bakit po ako ay tinatawag na Eman? Bakit po si Pastor Mark ay tinatawag na Mark? Bakit po tayo may pangalan? Natanong nyo na po ba kung anong meaning ng pangalan po ninyo? Anong meaning ng pangalan ni Sister Lorna? Anong meaning ng pangalan ni Brother Dexter? Pogi daw po, di ba? Sana ganun din yung pangalan ko, Pogi. Sino po dito sa akin ang 100% magsasabi na ito yung meaning ng name ko with 100% conviction? Tandaan nyo po mga kapatid, what's with the name? It's vital to understand that a person's name held much greater significance in biblical times than it does today. Ngayon po, basta makapagpangalan ka lang. May pangalan di ba yung tatay mo si John. O sige, ikaw, John Mark. Di ba? Dagdagan lang natin pag hindi na po natin pinag-iisipan. Kaya sa mga magpaplano po dyan na magka-baby pa or magka-baby, pag-isipan nyo pong maigi yung ipapangalan nyo. Because it speaks for the calling nung inyo pong anak. Kapag na-curious po kayo ngayon, hindi ko pa alam yung meaning ng pangalan ko, ma-search ko nga sa Google. Sinearch mo, nakalagay, a good man. Parang hindi ako, ha? Magugulat ka eh. O kaya, a graceful lady. Parang hindi naman ako to, ha? Ngayon, nagagawin mo, kailangan graceful ako. Kasi yung pangalan ko, sabi, graceful eh. Di ba? Nagkakaroon ko ngayon ng parang sense of commitment na you live up to your name. Tama po ba? Hindi po, ang names po in the Bible were not simply random titles to distinguish someone's identity. Ang name po sa Bible, it represents one essential character and the personhood ng tao pong iyon. Kung sino siya at kung ano siya sa kanyang paglaki. Kaya maganda po na
yung pangalan po ay maayos. Like a power of attorney, one's name carried the same weight and authority as the person to whom it was given. Kaya nga po tayo, di ba, kapag sa yung mga dokumento po natin, pinapanotaryo po natin yan di ba? Pinapanotaryo po natin dahil may kapangyarihan yung pangalan nung attorney po. Tama? May kapangyarihan yung pangalan niya. Dahil yung pangalan niya, it speaks of his or her profession, her position, or his position, his or her authority and power. So, yung pangalan po ay mahalaga. Kaya nga ang tanong ng mga Pariseyo, sa kaninong pangalan? Sabi po dito, ang pangalan ni Jesus at ang kanyang katauhan ay hindi natin kailanman mapaghiwalay. Ang pangalan ni Jesus ay sumasalamin kung sino siya. At marami pong pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po dito makapagbanggit ng iba't ibang mga katangian o pangalan ng Panginoon? Isaiah 9:6. Emmanuel, Wonderful Counselor, Prince of Peace, Mighty God. At sabi po ni Billy Sunday, there are 256 names given in the Bible for the Lord Jesus Christ. And every name na ibinigay kay Jesus, it speaks of His character. And I suppose this was because He was infinitely beyond all that anyone name could express. Hindi po kayang i-express ng isang pangalan kung sino si Jesus. Ganun po katindi. Kaya let us be careful. Ito po, bakit po tayo maging careful? In our current time, marami pong mga tao na nagkiklaim na sila po yung resurrected Jesus. Diba? May mga nagkiklaim that they are the last prophet. There were people claiming that they are appointed or sent by Jesus. Kilala nyo na po kung sino po iyon. Or nagkiklaim na that they are the final bridge between Jesus and man. Pero wag po tayong magpa-loko. Those people who are saying that they are sent by Jesus were only using Jesus to establish their agenda. There is no other name. There is no other person who can save us. Only Jesus. Marami po ngayon na umusbong na kung ano-ano pong sekta at denomination na nagsasabing sila ay kay Jesus. Pero pag makita niyo po sa loob ay hindi naman talaga. And lastly, mga kapatid, pinaka-masarap na ano niyo po maririnig niyo sa pastor lastly, Jesus, the head of the church. Hindi lang po siya seated at the right hand of God. Sabi po ng verse, hindi lang din po siya the name above every other name, kundi He is also the head of the church. Pag tinanong po tayo, sino ang ulo ng iglesyang ito, hindi niyo po isasagot si Pastor Mark. Though siya po technically, yung mga elders po technically, yung governing bodies or yung decision-making bodies po dito sa church. Pero ang ulo po ng iglesia ng FCC Manila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala na pong iba. At ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Tayo po ay God's called out people. Sabihin niyo nga po, God's called out people. 1, 2, 3, go! God's called out people. Tayo po ay mga tinawag po mula sa kadiliman ng ating Panginoon. We are God's called out people. At tayo po yung ibig sabihin ng church. It is the people of God. The church, ecclesia. Sa iba, at sa term po nila dati, yung word na ecclesia or church ay parang assembly lang. As yung gathering ng mga tao. But yung meaning ng church sa atin, mga kapatid, God's called out people. So, sabi po dito, the church in a particular locality. Maaari po ang isang church ay sumasalamin sa isang local church. Katulad po natin, FCC Manila, isang local church. O kaya naman sa isang household,
Kaya kahit po yung mga Bible study po natin, it is called church. Because it is the assembly of God's called out people. So, or the whole church in a given city. Or kaya FCC Philippines, FCC UAE. Nagets po natin? Or various region, and then the church everywhere. Ito yung mga church na hindi lamang po FCC, kundi yung iba't iba pong mga evangelical churches. So, yan po yung para mga representation ng church. Pero church is a group of people, not the building, mga kapatid. A number of images are used in the letter for God's people. We are a temple, the body of Christ, new humanity, and the bride of Christ. So, the church here is called Christ's body. Kaya nga po, ano yung tema po natin at mailalagay na po natin dito sa susunod po na linggo. Nakita nyo po yung ating design. Unti-unti po natin mailagay. Building up the body for Christ's glory. So we are building up the body. Bilang pagtatapos po mga kapatid, may iiwanan po ako sa inyong isang nakita ko po sa online. It is a call to dedication. Ang sabi po dito ng isang tao, this is my church. Though this is God's church. Pero may gusto po siyang iparating po sa atin. Tignan niyo pong maigi. Listen carefully at dito po ako magtatapos. This is my church. It is composed of people just like me. It will be friendly if I am. It will do a great work if I work. It will make generous gifts to many causes if I am generous. It will bring others into its fellowship if I bring them. Its seats will be filled if I fill them. It will be a church of loyalty and love, of faith and service if I, who make it what it is, am filled with this. Therefore, with God's help, I dedicate myself to the task of being all these things I want my church to be. Alam niyo po, madalas, pag tayo pong nasa church, marami tayong napapansin. Bakit hindi pa natatapos yung Bakit may mga hingin? Marami po tayong napapansin. Bakit ganun si manamit? Si brother ganito? Ganyan. Bakit late na naman si Marami po tayong napapansin. Tama po? Take note, wala pong masama to correct someone inside the church. Or tignan yung flaws o yung pagkukulang ng mga tao sa paligid po natin. Pero, kaakibat po nun, yung action din po natin sa ating mga sarili. Tignan po natin, yung sarili po natin, am I part of the problem or am I part of the solution? Sa loob ng church. Sabi po dito, if magkakaroon po ng magiging maganda po ang church kung magsisimula po kanino? Hindi sa kanya, pastor. Pag magsimula sa kanya, susunod ako. Ganun po yun natin. Hindi, pagka si brother, talaga, pagka umating niya ng prayer meeting, morning prayer, aatin na rin talaga ako eh. Siya na lang talaga hinihintay ko para umatin ako dun eh. Mga kapatid, hindi po ganun. Huwag niyo pong hintayin yung iba, baka ma-delay po kayo lalo. Diba? Pag si brother ganito, tumayo niya nag-scripture reading, magpapalista na rin ako kay Pastor Mark para mag-scripture reading. Hindi po ganun. It starts within us. Sa atin po. If we want to see the church grow, dito po tayo, ito po yung mga challenge ko po sa atin. If we want to see the church grow, we need to grow first. You need to grow first. We need to grow first. So, minsan tinatanong natin, bakit hindi kami dumadami? Tanungin po natin yung ating mga sarili, nag-i-invite po ba? Nag-i-invite ba ako? Babalik po sa atin yung tanong di ba? Tama po ba?
Bakit hindi kami lumalago? Bakit parang immature pa rin kami? Pabalik po sa atin yung tanong eh. Tama po ba? O tamang-tama? O tinatamaan po? If we want to see the church abounding in all aspects, we need to learn to give first. Magbigay po tayo mga kapatid, hindi po ito tithes and offering ha. Magbigay po tayo. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, magbigay ka naman. Okay, sabihin mo, magbigay ka na. Magbigay naman po tayo para sa iglesia. If we want to see the church thriving, we need to thrive first.